Opinion. Ito ang Ito The po Better ang News. TNDS, Trending and Isang Battle Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Deezer. Match po ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. 2 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH, Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang mainit na hapon. Sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta na po kayo? Kumusta na po tayo ngayon pong Lunes Santo na? Ika-30 na tayo sa buwan ng Marso.
It's March 30, 2026 mga kaibigan. Muli po, samahan niyo pa rin po yung lingkod may binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At napakainit na ng ating panahon, ano? Tapos nagdadagsaan na sa mga public, yung mga terminal ng bus, paliparan at seaports ang ating pong mga bakasyonista, mga magsisipag gunita ng Semana Santa sa kanilang mga probinsya. Ingat-ingat lang po. Pero bago dyan mga kaibigan, bigyang daan lamang natin ang ating pong mga winner, no, para po sa ating MX3 3 o'clock habit promo. I-congratulate lamang po natin dahil po sa grand draw. Ayan, meron na po tayong mga winner, no? Winners natin for this week, for this Holy Week. Bawat isa po ay makatatanggap ng tig 1,000 pesos at tig isang gift pack mula po sa MX3. So meron na tayong mga winners. I-announce lang natin, congratulations po sa ating mga winner ng MX3 3 o'clock habit promo. Ang ating mga winner, congratulations mula po sa Parañaque City. Nanalo ka ng 1,000 pesos at gift pack mula sa MX3. Ayan, Loida Grefaldo. Another winner, congratulations, Eduardo Galarce mula naman sa Lalawigan ng Laguna. And then of course, another 1,000 pesos plus gift pack mula sa MX3 kay Michelle Tando mula sa Cavite City. And then isa pa po, winner po natin mula sa Quezon City, tatanggap ng 1,000 pesos and gift pack mula sa MX3, Manuel de la Cruz. And another one mula kay Josephine Maayo. Ayan, ang winner natin mula sa lungsod ng Maynila, Josephine Maayo. Congratulations! Lahat po kayo ay tatanggap ng tig 1,000 piso, 1,000 pesos plus tig isang gift pack mula sa MX3. Ayan, sa ating MX3 3 o'clock habit promo. Congratulations! At ngayon mga kaibigan, sabi nga po natin, mainit na talagang panahon. Kumustahin natin ang ating mga heat index. Sa pamagitan po ng DOST Pag-asa, kumusta ang ating magiging weather ngayong Holy Week? Sir Benny Sonestareja, magandang hapon Sir Benny. Magandang hapon po Miss May. Sa ngayon po wala tayong minomonitor na bagyo pa rin or low pressure area. At mananatili pa rin po yung mainit na panahon throughout this Holy Week. Hanggang Miyerkules, meron pong high pressure area dito sa may hilagang silangan po ng bansa at magdadala ito ng generally maaraw na panahon at maliit lamang na tsansa ng ulan dito sa Luzon. For Visayas and Mindanao, lalo na dito sa may Eastern Visayas, sa may southern parts po ng Soxargen, Davao Region, Pangsamoro Region, dyan medyo mataas yung tsansa lang ng mga pulupulong pag-ulan. And other areas pa rin naman po, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. Sa susunod po yan ng 2 hanggang 3 araw at may tsansa lamang ng mga pulupulong pag-ulan. Pagdating naman po sa mga sea travel suspensions natin, wala naman naasahang gale warning. So yung mga uuwi po sa kanilang mga tahanan o probinsya, wala naman tayong magiging aberya pagdating po dyan sa weather-wise at saka po sa lagay ng ating karagatan. Yan muna, latest muna. So hanggang the whole Holy Week tayo Sir Benny, no? Mainit ang panahon kaya mag-iingat lalong-lalo na yung mga nasa ilalim ng sikat ng araw na bagamat nasa beach pero syempre di ba mainit pa rin yun. Marami tayong mga pwedeng puntahan po na talagang tirikwang ang araw, kunwari sa mga beaches, sa mga dasalan po, sa mga parke, yan. Most likely po magiging mainit talaga. Lalong-lalo na yung mga magbibisita iglesia, no? So, medyo talagang maraming tubig dapat ang baon ng mga to. At saka, syempre, mainit ang, yung suot nilang damit, dapat light colors, Dapat po puti. Or dilaw. Wag lang black. Po yung hindi madilim. Saka dapat yung komportable, yung hindi naman po makakapal. Oo, at syempre payong para lalo na sa mga senior, wag na kayan lumabas wag na lumabas sa mga senior kasi alam mo minsan nakikita natin madalas may mga nagbibisita iglesia, mga senior din, no? Ngayong panahon ng Semana Santa. Ayun. So pero bandang yan, 'di ba? Minsan may mga pagkakataon umuulan, Sir Benny, lalo na pagka Holy Friday, pag Good Friday, sorry.
Swerte nila kapag umulan po kasi bibihira din po yung nakikita Bihira. natin ng mga ulan. Oo, sa ngayon Kasi may mga ganun minsan may pagkakataon, di ba? Pag mga 3 o'clock, ko yan na-monitor ko yan may mga biglang bagsak ng ulan pero mabilis lang. Saan pong lugar yan? Oo, Usually kasi kunwari sa mga malapit po previews. sa bundok, yan, Bundok, madalas oo. po yung mga cloudiness sa hapon. Pwede po yun. Oo, dun sa mga area na yun, pwede pa, no? Ayan. Maraming salamat, Sir Benny. Thank Salamat you. po. Ingat po mga kababayan. Maraming salamat, Sir Benny Sones Sareha mula sa DOST Pag-asa. Yan, mainit ang ating panahon. Ako din natin natanong yung heat index. Yung pala sinasabi ko kanina. Anyway, sandali lamang. Mga kaibigan, at ngayon po, tutok ang ating programa, mag-public service tayo at tayo po ay mangumusta sa mga lugar kung saan inaasahan po yung exodus ng mga pasahero, no? Lalong-lalo na po yung mga nasa mga seaport, mga bus terminal. By this time, marami nang nakauwi ng probinsya yung ang kanilang bakasyon na final ay the whole Holy Week, di ba? May ganyan na. So, merong mga destination tayo, lalong-lalo na sa Southern Tagalog o sa Calabar Zone. Alamin nga natin muna ang sitwasyon sa Calabar Zone dahil meron daw pong, of course, naka-ready na ang ating mga PNP personnel, maging ang mga nasa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection of course, no, at maging ang Philippine Coast Guard. So ito yung meron sila, alam ko, summer vacation, Calabar Zone. Kumustahin natin ang sitwasyon ngayon, ang monitoring mo, RH30, Kuyang Eric Dastas sa Calabar Zone. Kumusta na ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga magsisipagbakasyon sa mga probinsya, Kuyang Eric? Ate, may isang mainit na araw, at humigit kumulang nga sa 9,000 kapulisan na ang i-deploy ng Police Regional Office 4A para sa ligtas sa summer vacation. Ito yung Sumbak 2026 sa Calabarzon Region. Sinabi nito si Brigadier General Hansel Marantan, Calabarzon Police Regional Director, na sila ay pupunan ng mga tauhan mula sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at iba pang partner agencies, at mahigit 4,000 naman ang force multipliers, kabilang na ang mga advocacy group. Inaasahan ng pagdagsa ng mga manlalakbay at pampublikong aktibidad sa mga mahalagang kaganapan tulad nga nitong Lenten season, Philippine Veterans Week, Araw ng Kagitingan, Labor Day, National Flag Day, at itong sunod-sunod na mga piyestahan dito sa Region 4A, Ate May. Dagdag dito si General Marantan na natukoy na nila ang mahigit 1,000 na kritikal na lugar na nangangailangan ng pinaigting na presensya ng pulisya at ang mga operasyong pansiguridad dahil sa malaking pulutong. Mahigit 200 na lugar ng pagsampa tulad ng mga spiritual na makabuluhang simbahan dito sa Antipolo City, Kamay ni Jesus sa lalawigan ng Quezon, Diocesan Shrine of St. John the Baptist sa Laguna, at sa mga destinasyon ng mga turista. Sinabi pa ni General Marantan na nasa full alert status na sila simula pa noong Marso 27 at binigyan din ang kalagahan ng proactive policy risk assessment at community collaboration. Nakaayon niya at nakatutok na agenda ng punong PNP na pinalakas ang pamamahala ng lahat ng pampublikong aktibidad. Sa lalawigan naman natin ng Rizal ay pinangunahan ni Police Colonel Atty. Eliazar Barber Jr. Itong Provincial Director ang send-off ceremony para sa paggunita ng Holy Week kasama ng ibang puwersa ng kapulisan tulad ng Special Action Force, Rizal Provincial Mobile Force Company at itong EOD at maging ang ahensya ng kasama din dito yung Bureau of Fire, BGMP at ang kasama din dito yung LTO, Philippine Coast Guard at itong Provincial Disaster Risk Council, Management Council at mga miyembro pa rin nitong Forces of the Philippines kung saan nga ay ipinamalas ang kahandaan upang magbigay ng serbisyong pangkaligtasan at pangkayapaan sa lalawigan ng Rizal. Sa panahon niya ng Semana Santa,
at summer vacation, ang mga Pilipino ay gumuglita at magninilay-nilay sa mga mahalagang aral ng Kristyanismo, lalo na sa mga pagkakataong ito ng pagdiriwang ng mga banal na kaganapan. Ang paggunita ng Holy Week ay hindi lamang pagtangkilik sa tradisyon, kundi isang pagkakataon rin ito upang magbalik tanaw sa mga aral na pag-ibig sa sakripisyo at pagpapatawad na ipinamalas ni Jesucristo. Yan lang ang sitwasyon natin. Kuya Eric. Sa mga iba pang Kuya Ate Oo, May. nakikita natin talaga naman yung kahandaan ng ating mga kapulisan. Lahat-lahat actually ahead of time talagang alam natin naka-ready na yung mga yan. Pero ngayon diyan sa monitoring mo sa Southern Tagalog or even sa Calbar Zone, kumusta ang dagsa nung mga nagsipagbakasyon na maaga pa lang ay umuwi na like Saturday, 'di ba? Yung mga talagang pinaghahandaan ang paggunita ng Semana Santa sa mga probinsya. Na-monitor mo ba yung mga bus terminal? Marami bang mga dumarating? Alam mo, Ate May, ito kapansin-pansin yung medyo madalang pa, hindi ka ganong dagsa pa. Dahil ito siguro may kinalaman pa rin dito sa sunod-sunod na pagtaas ng petrol. Baka yung malalapit lang. Pero kasi dito, di ba, sa monitoring naman, siguro yung mga malalayong lugar, like for example, yung mga seaports nga, monitoring ng Philippine Coast Guard, mas marami na yung mga sipagtawid na mga pasahero. Dito Ate May sa Batangas Port ay yung patungo ng papuntang Mimaropa, yung Mindoro, Romblon, Palawan, yan mga area na yan. So medyo hindi pa ganoon. Hindi pa masyadong ramdam at yung ganong kadagsa o dami ng tao na magsisiuwian sa kanilang mga probinsya, Ate May. Bagamat meron na tayo na monitor na nagsisiuwian ng mas maaga, pero hindi pa ganong kadami, Ate May, yung dagsa. So inaasahan natin ito mula bukas siguro hanggang Miyerkules Santo ay inaasahan na natin. Yung mga kailangang sumweldo muna, di ba? Bago... Yan, hintay muna natin yung sweldo bukas siguro. para may panggastos mahaba-haba. Kaya natin kaya nga din natin minomonitor yung sinasabing exodus kasi alam natin na ngayon ay talagang napakamahal ng gasolina, 'di ba? Tama Ate May. Mukhang hindi natin mukhang bukas yata parang meron na naman plano na increase na naman or taas ulit ng petrolyo. Siguro. Kaya siguro sa bagay kasi alam mo naman tayo mga Pinoy pagka tayo nag-ready na, 'di ba? Siguro kung meron mga umaatras diyan, unti-unti na lang. Yung tipong marami yung mga harangin man ng sibat at pag ikaw ay nakaplano na umuwi sa iyong mga probinsya, Ate May, nakaplano. wala na. Yun lang. Ang dadagdagan mo na lang dyan, gasolina at mahal na mga bilihin, di ba? Sige, at mag-aantabay tayo ng mga update ninyo ha from Southern Tagalog. Tama, Ate May. Iikutan ko din itong mga ibang bus terminal kasi yung nangyayari kasi, Ate May, ang nanggagaling ng mga pauwi sa probinsya, nanggagaling dyan sa Buendia, dyan sa Pasay, sa Cubao, sa maging dyan sa PITX na parang monitoring natin kanina ay may mga pagtaas na ng mga pamasahe. Or kaya nga. sa kanilang Okay, maraming salamat, Eric. Okay. Ito pa rin si Eric Dasatara sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kuyang Eric Dastas, si RH30. Monitor natin ating mga kababayang magsisiuwi ng mga probinsya. Oras po natin, 29 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Puntahan naman natin muna ang sitwasyon sa Central Luzon. Ayan, alamin natin na nagsipag-uwian na ba yung ating mga kababayan sa kanilang probinsya sa Central Luzon ngayong Semana Santa RH25. Grace Ansano, kumusta ang dating na ating mga bakasyonista sa mga terminal? Grace, magandang hapon.
Yes, May, magandang hapon. Dahil nga sa tindi ng init ngayon na nararanasan, hindi ito naging hadlang sa ating mga kababayan na nagsumikap na makauwi sa kanilang mga probinsya. Sa bahagi pa lamang ng Bulacan, mapapansin natin ang mga terminal, nakadeploy na dyan ang mga kapulisan. Kahapon ay nagsimula nga ang deployment ng mga pulis sa mga simbahan kung saan yung diriwang nito ngang linggo ng palaspas kahapon at sa dami ng mga bisita iglesia nga ginawa ng ating mga debotong katoliko ay nandiyan na ang mga kapulisan. Ayon nga sa Regional Director ng PNP sa Central Luzon na si Police Brigadier General Jess Mendez, mahalaga na nararamdaman, nakikita ang mga kapulisan para nga ma-ensure ang safety, orderly at seguridad ng ating mga kababayan ngayong Ligtas Sumbak 2026. Maging ang mga malls na kapansin-pansing puno rin halos. Napakaraming tao, siguro dahil din sa matinding init na nararanasan para kahit papano ay mapawi ang init at alam naman natin sa mga malls ay malamig. Maging yung mga lugar na mga tourist destination, meron na rin mga pulis na nakadeploy dyan para nang sa ganon magpapaalala sa ating mga kababayan. Lahat tulad ng mga tourist destination dito sa Central Luzon, etong lalawigan ng Aurora, especially itong Baler Bay at maging sa Bataan, dyan sa Zambales na maraming magagandang lugar para puntahan ng ating mga kababayan ngayong summer vacation. Ngayon, nakita rin natin yung dami rin ng mga kababayan natin na nagsumikap ihabol sa pagbibilad ng mga palay. Yung kanilang mga inani dito sa mga kalsada, dito sa bahagi ng Nueva Ecija, kapansin-pansin yung mga gilid na lansangan, yan, may mga nakabilad dyan, mga palay na. So, sa ngayon, wala pa namang itatala, May, na anumang untoward incident na may kaugnayan dito sa Pero marami na, Grace, marami ng mga nagsisiuwi doon sa mga sa monitoring mo sa mga terminal ng bus or sa mga seaports. Dito sa mga terminal, like yung Cabanatuan City Central Terminal na isa sa pinakamalaking terminal dito sa Region 3, ay kung ikukumpara ito sa mga nakalipas na taon, kahapon, Sunday, hindi siya ganun kasing dami. Ito'y dahil nga na dahil sabi nga naman nakausap natin, dati buong pamilya sila na umuwi. Ngayon, ilan-ilan na lang para nga makatipid dahil sa hirap ng nararanasan. Along the way, from Nueva Ecija going to Baler, kahapon nag-travel din na ako, napansin natin na kokonti yung mga bumibiyahe na ating mga kababayan. May mga na-interview rin ako. Ito'y dahil nga sa napakamahal na presyo ng fuel. Okay. Maraming salamat, Grace. Thank you. Yes, May. So, yan yung ating update. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH25, Grace Sansano. Yan, yung gusto nating malaman yung mga dating na ng mga bakasyonista. Diba, meron mga nagsiuwi na. So, yung mga pumunta ng mga lalawigan, lalo na itong Central Luzon and Southern Tagalog, medyo malalapit yan eh. Mga kaibigan, oras po natin, 33 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Babalik po tayo, standby, pag-usapan natin, bayanihan sa Quezon City, Human Milk Bank. Nako, eto, may mga lumalapit sa atin dito, mga nanay nanganganak, walang gatas sa kanilang, sa kanilang mga, tawag nito, para sa kanilang mga bagong silang. Babalik po tayo. Ang oras na yan